Ayan, magandang hapon po mga kapatid na guro. Ako si Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. At balitaan ko lang po kayo, no? At unang-una, pasensya na, no? Kasi hindi po kami nakapag-update kaagad kahapon or kagabi, no? Kanina tanghali lang. I-upload naman doon sa TDC page at website po, no? Yung update tungkol po doon sa naganap na dialogo kahapon sa DBM main office, no? Kasama ko po yung mga nasa 15 leader natin mula sa TDC NCR at ang kausap po natin sa DBM ay pinungunahan po ni ASEC Body Pulido. At ang mga direktor po ng iba't ibang opisina rin sa DBM na nag-provide sa atin ng mga mabilisang mga sagot at mga datos. Primarily, ito po ay tungkol sa PBB 2023. And marami pang ibang mga bagay. No? We have, I think, 6 other matters that were discussed po during the dialogue. Pero siyempre, ang focus po natin ay yung PBB 2023. No? So, gaya ng alam po natin, hindi po umabot yung score ng DepEd doon sa assessment ng technical working group. No? So, tayo po ay ineligible doon sa makakakuha ng PBB. But as I have mentioned po, nung mga nakalipas natin ng mga videos, pinanggit din po natin na hindi lamang naman tayo yun. 146 agencies na hindi naging eligible doon sa initial na assessment. Yung iba doon ay umapila na rin. Kagaya din ng DepEd, umapila na rin po tayo. Ang DepEd po ay may pending appeal na. At ang magandang balita po dito, may mga ilang ahensya na kumbaga na-reconsider na. Mula doon sa declaration na sila ay hindi eligible na po sila ngayon. Isa lamang naman po ang pinapahiwatig po nito, di ba? Ibig sabihin, hindi pa ito tapos. It's not over until it's over. Di ba? Ibig sabihin po, yung ating pending na apela o ng DepEd doon sa technical working group ng Executive Order number 61 ay buhay pa po yan. At kasama na po yung DepEd dun sa mga susunod na batches na i-review para doon sa reconsideration itong PBB. Ang tanong ay, meron pa bang PBB sa susunod na mga taon? Kasi sabi ko nga po kapon sa meeting na perhaps this is gonna be the last PBB itong 2023. For 2024 po at sa mga succeeding years po, ay hindi pa po tayo sigurado. Nagkakaroon pa po ng pag-review dun sa mga policy. Tayo naman po, giniit po natin na hindi dapat itinatali yung bonus na kagaya nito dun sa isang flawed system kagaya ng RPMS. Of course, under review pa rin ng RPMS. And lastly, of course, ang sabi natin, kung meron mang bonus, dapat yung PEI-like. Anong ibig sabihin natin ng PEI-like? Kung walang kondisyon. Yung hindi ka hingian ng kung ano-ano. Yung hindi ka hingian ng napakarami ng mga requisitos para ibigay sa iyo, kagaya ng PEI. At dapat, kung merong ganito, dapat mas mataas sa 5,000 pesos at lahat ng empleyado ay makakakuha. So, yun lamang po at babalitaan po namin kayo sa mga susunod na araw. At check nyo lang po doon sa ating TDC page at website, yung updates. I understand, meron na po tayong updates tungkol po doon sa iba. At iisa-isahin ko po yan, yung anim po na issue niyan, iisa-isahin ko na talakayin sa mga susunod na araw. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat.